Sa simula ng pelikula, makikita natin ang ating bida si Eddie Mora, isang bigong manunulat na nangangarap ng librong magpapasikat at magpapayaman sa kanya. Ginugugol niya ang lahat ng oras niya sa pagsusulat nito. At sa loob ng ilang linggo, nakakaranas siya ng writer's block at hindi makasulat kahit ilang pahina dahil ang lahat ng iniisip niya ay tila bumabangga sa isang hindi nakikitang pader kung saan wala ng kasunod kundi kawalan. Kalaunan, nakipagkita siya sa kanyang kasintahan na si Lindy, na nagsabing gusto na siyang hiwalayan. Pagod na itong bayaran ng kanyang mga gastusin at umaasang mas mapapabuti ang kanyang buhay. Si Eddie naman ay sigurado na maayos ang lahat sa pagitan nila at balang araw ay magpapakasal sila. Ngunit matatag si Lindy sa kanyang desisyon at naniniwalang tapos na ang lahat sa kanila. Durog ang puso, umalis si Eddie sa kafe at sa kalye ay nakasalubong niya ang kapatid ng kanyang dating asawa na si Vernon. Napansin agad nito na mukhang palaboy ang lalaki. At si Eddie, para hindi mapahiya, ay nagsabing may kontrata siya at abalang-abala sa trabaho kaya wala siyang oras para sa sarili. Hindi kumbinsido ang kanyang bayaw at niyaya siyang uminom. Inamin ni Vernon na matagal na siyang walang balita sa kanyang kapatid dahil lumipat ito sa ibang states at ibinahagi naman ni Eddie na sa lahat ng panahong iyon ay wala pa siyang naisusulat at lalo siyang nahuhuli sa deadline. Pagkatapos, si Vernon, na nagtatrabaho sa isang pharmaceutical company, ay nag-alok ng tulong sa anyo ng isang espesyal na tableta na kayang gamitin ang buong potensyal ng utak ng tao ng 100%. Dahil ayon sa kanya, 30% lang ang nagagamit ng tao. Ngunit tumanggi si Eddie, lalo na't wala siyang pambayad sa isang pill na nagkakahalaga ng $800. Pero ibinigay na lang ng dati niyang bayaw ang pill, iniwan ng kanyang business card, at umalis. Tiningnan ni Eddie ang tableta at napagtanto niyang wala nang mawawala sa kanya kaya nagpasya siyang inumin ito. Agad gumana ang tableta at nang makasalubong niya ang asawa ng landlord sa hagdan na naniningil ng renta, sa loob lamang ng ilang segundo ay nabasa niya ang kalagayan nito at naunawaan na may problema ito sa kolehiyo. Nakita niya ang pag-aalinlangan at kalituhan sa mga mata nito. Habang sinisigawan siya, napansin niya ang isang libro sa bag nito at napagtanto niyang nag-aaral ito ng law. That's none of your business. Something wrong in law school? How do you know I'm in law school? Ang agos ng kaalamang matagal nang nakatago sa kanyang isipan ay nagsimulang maging malinaw na mga kaisipan. At matapos niya itong pakalmayin, tinulungan pa niya itong buuin ang mga kailangang notes. Sa loob ng 45 minuto, naging isang perpektong output ito. Natuwa ang babae. Pagbalik sa kanyang apartment, napagtanto ni Eddie na para itong tambakan ng basura. At kung gusto niyang ayusin ang kanyang isip, kailangan niyang magsimula sa paligid. Umaapaw ang kanyang enerhiya at matapos maglinis, nagpasya siyang hindi tumigil at agad na umupo para isulat ang kanyang libro. Kusang pumila ang mga salita sa malinaw at eksaktong mga pangungusap, at matapos magtrabaho hanggang gabi, nakatulog si Eddie. Ngunit kinaumagahan, napagtanto niyang nawala na ang kanyang kakayahan at ang lahat ng tila walang hanggan kahapon ay parang nag-reset. Gayunpaman, may naiwan. Ipinakita niya ang kanyang isinulat sa kanyang editor at pag-uwi niya, may ilang mensahe na ito sa answering machine. Namangha ito sa kanyang gawa. Gusto sana ni Eddie na tumawag pabalik ngunit napagtanto niyang hindi siya ang sumulat ng teksto kundi ibang bersyon ng kanyang sarili. Eddie, give me a call when you get in. It's a little grandiose, but I'm still reading. Napagtanto niyang kailangan niya ulit ang tableta kaya pumunta siya kay Vernon na sinalubong siya na may bagbog na mukha. Hindi sinabi ng kanyang bayaw kung sino ang may gawa, ngunit inamin nitong ang NCT ay hindi pa aprobado ng ministry at ilegal ang paggawa nito. Nang umamin si Eddie na kailangan niya ng isa pang tableta, pumayag si Vernon na pag-usapan ito ngunit hiniling na kunin muna niya ang suit nito sa dry cleaners at bumili ng almusal. Ngunit pagbalik niya, natagpuan ni Eddie na patay na si Vernon at agad siyang tumawag ng pulis. Halos agad din niyang nahulaan na ang pumatay ay naghahanap ng mga tableta at posibleng hindi ito nahanap. Nang makita niyang magulo na ang apartment, hindi na siya nagdalawang isip at lalo pang ginulo ito sa paghahanap ng hinahanap niyang pakete, nang hindi iniisip ang magiging kahihinatnan. Sa wakas, sa loob ng oven, nahanap niya ang kanyang hinahanap pati na rin ang isang bungkus ng pera. Matapos itago ang pakete, binuksan niya ang pinto para sa mga pulis na dumating. Sa istasyon, sinabi niyang wala siyang alam sa ginagawa ni Vernon at nagkataon lang na nagkita sila. Pinalaya siya ng pulis, ngunit hiningi ang kanyang numero. Pagbalik niya sa bahay, agad siyang uminom ng tableta. Muling lumino ang kanyang isipan. Naging matalas at organisado ang mundo. At ang pera ni Vernon, na sinabayan ng matinding motibasyon, ay nagbigay kay Eddie ng kakayahang tapusin ang libro sa loob lamang ng 4 na araw. Isang tableta kada araw, at tila walang limitasyon ang kanyang kakayahan. Mabilis siyang nagbago, naging isang kumpiyansang tao na kayang gawin ang lahat.
Sa poker, piano, medisina, stock market, wala nang saradong paksa para sa kanya. At sa kahit anong grupo, siya na ang sentro ng atensyon. Nawawala ang takot at hiya at hindi na siya mapigilan dahil ang pakiramdam ng pagiging makapangyarihan ay literal na bumabalot sa kanya. At di nagtagal, may nabubuong ideya sa kanyang isip na magdadala sa kanya sa panibagong antas. Nagsimula siyang pag-aralan ng stock market at sa tulong ng huling $800 ni Vernon, sa loob lamang ng ilang araw ay kumita siya ng $7,000. Gayunpaman, tila mabagal para kay Eddie Mora ang ganitong paglago at tumatanggi ang mga bangko na magpautang sa isang taong walang matatag na nakaraan. Kaya lumapit siya sa isang Russian na kriminal na awtoridad na nagngangalang Jened na pumayag na bigyan siya ng $100,000 kapalit ng mataas na interes. Sa tulong ni Kevin, ang bago niyang kakilala, nakakuha siya ng trabaho kung saan nagsimula siyang seryosong makipagkalakalan sa stock exchange. Sa ilalim ng epekto ng tableta, naging isang perpektong makina si Eddie sa pagsusuri ng merkado. At sa pagtatapos ng linggo, umabot na sa mahigit $2 million ang laman ng kanyang brokerage account. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa matagumpay na trader at hindi nagtagal ay ibinalita ni Kevin na isang napakaseryosong financier na si Carl Van Loan ang nagtakda ng meeting kay Eddie. Ang ganitong pagbabago ay hindi rin nakaapekto sa kanyang personal na buhay. Pumayag si Lindy na makipag-dinner sa kanya at pinahanga siya ng bagong Eddie sa kanyang perpektong Italian at kahangahangang kakayahang hulaan ang kanyang emosyon. Hindi nagtagal, nagbalikan sila. Gayunpaman, sa gitna ng tagumpay na ito, dalawang bagay ang nagsimulang gumulo kay Eddie. Madalas niyang mapansin na may isang hindi kilalang lalaki na sumusunod sa kanya at nakakaranas din siya ng mga sandali ng pagkalito na para bang ang realidad sa paligid niya ay unti-unting nawawala ng katatagan. Dumating din ang araw ng meeting nila ni Carl Van Loan. Kaunti lang ang kanyang sinasabi at mas pinipili niyang pakinggan ang kwento kung paano sa loob lamang ng 10 araw ay naparami ni Eddie ang kanyang yaman ng ilang beses. Ang kasimpulhan at kasabay na talino ng kanyang paraan ay nakakuha ng atensyon ng assistant ni Van Loan, bagamat naramdaman nito ang mapanganib na kumpiyansa ng batang broker na halos umaabot sa pagiging megalomaniac. Habang nasa kotse, inalok ni Van Loan si Eddie na tingnan ang listahan ng mga kumpanya. Sa loob lamang ng ilang minuto, naunawaan niya na ang magnate ay naghahanda ng isang malaking merger deal kasama ang negosyo ni Hank. Halos hindi maitago ni Carl ang kanyang pagkagulat sa bilis ng pag-aanalisa ng baguhan. At nang ituro ni Eddie ang panganib na maaaring mabaygo ang deal, nagtakda ang magnate ng panibagong meeting sa kanya. Na-inspire sa interes ni Van Loan sa kanyang kakayahan, nagpa siya si Eddie na maglakad-lakad. Hindi niya namalayan kung paano siya nakalakad ng 20 blok at bigla na lang napunta sa isang subway station kung saan hindi inaasahan ay nakipag-away siya sa 4 na lalaki at nagwagi, kahit hindi pa siya marunong lumaban noon. Parang hinugot ng tableta mula sa kanyang alaala ang mga teknik sa pakikipaglaban na minsan niyang nakita sa mga pelikula, at sapat na iyon para mapabagsak ang kanyang mga kalaban ng hindi nahihirapan. Isa pang pagtalon ang nagdala sa kanya sa isang bar sa suburb. At pagkatapos ay napunta siya sa isang party kung saan muli niyang napansin ang parehong lalaki at sumama siya sa isang hindi kilalang babae papunta sa isang hotel. Ngunit nang mawala ang epekto ng tableta, hindi niya na maalala ang huling 18 oras ng kanyang buhay. Ramdam pa rin ang epekto ng laban noong gabi at may sugatang paa, halos hindi na makauwi si Eddie. Pagkagising kinabukasan, nagsimula niyang maunawaan na negatibong naaapektuhan ng droga ang kanyang kalagayan. At matapos tanggihan ng tableta, nagpasya siyang pag-aralan ng mga dokumento ni Van Loan. Ngunit para sa ordinaryong Eddie, ang mga papeles na ito ay parang mga hieroglyphics. Dahil sa pagtanggi sa droga, masama ang kanyang pakiramdam at hiniling niya kay Kevin na ipagpaliban ng meeting kay Van Loan. Ngunit iginiit nito na ang ganitong tao ay hindi nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Sa itinakdang oras, dumating pa rin si Eddie sa meeting, ngunit wala ang tableta, pakiramdam niya ay mahina at limitado siya. Mula kay Carl, nalaman niyang 2 taon pa lamang ang nakalipas ay wala pang nakakakilala kay Hank, ngunit ngayon ay pinamumunuan na nito ang isa sa pinakamalalaking energy companies. Ngunit ang isip ni Eddie ay abala sa ibang bagay. Iniulat sa balita na natagpuan ang bangkay ni Maria Winter at napagtanto niya nang may takot na ito ang mismong babaeng nakasama niya sa hotel noong nakaraang araw. May mga nakakita ng isang hindi kilalang lalaki malapit sa kanya at ang impormasyong ito ay nagdulot ng matinding pagkahilo kay Eddie. Sa matinding takot, tumakas siya mula sa meeting at umuwi. Ang tawag ni Melissa ang naglinaw ng lahat. Binalaan siya nito tungkol sa panganib ng mga tableta at humingi si Eddie ng pagkakataong makipagkita. Habang nakaupo sa parke, nagpasya si Eddie na tawagan ng mga kliyente ni Vernon, ngunit mabilis niyang napagtanto na karamihan sa kanila ay patay na o nasa ospital. Nang tawagan niya ang susunod na numero, tumunog ito ng napakalapit at nakilala niya ang lalaking matagal nang sumusunod sa kanya. Nang mapagtanto ng lalaki kung sino ang tumatawag, agad nitong hinabol si Eddie, ngunit nagawa niyang makatakas.
Matapos makaiwas sa humahabol, nakipagkita si Eddie kay Melissa at halos hindi niya ito makilala bilang babaeng minsang pinagnanasaan ng mga kalalakihan sa paligid. Agad nitong naunawaan na matagal nang umiinom ng tableta si Eddie at inamin na siya mismo ay dati ring kliyente ng kanyang kapatid. Sa simula, ginawang perpekto ng droga ang kanyang buhay, nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging makapangyarihan. Ngunit nang malaman niyang may mga taong namamatay dahil dito dahil walang utak ang kayang magtagal sa ganitong bigat ng epekto. Kaya nagpasya siyang tumigil. Ngayon, dumaranas siya ng matinding sakit ng ulo at pagkahilo na nag-aalis sa kanya ng kakayahang mag-concentrate. Pinayuhan ni Melissa si Eddie Mora na unti-unting bawasan ang dosage at tuluyang itigil ang droga. Abala sa sarili niyang problema, nakalimutan niya ang interes ni Janet kaya nagpa siya itong ipaalala sa kanya iyon. Nang makita ang tableta sa kamay ni Eddie, walang pag-aatubiling kinuha ito ng awtoridad at isinama siya sa bangko. Hindi maalala ni Eddie kung may natitira pa siyang mga tableta sa kanyang bahay, ngunit alam niyang may itinago siyang supply sa apartment ni Lindy. Pumunta siya sa pinagtatrabahuhan nito at inamin ang lahat. At doon naunawaan ni Lindy kung saan nanggagaling ang kakaibang enerhiya ni Eddie. Hiniling niya rito na dalhin ang tableta na makakatulong para makabangon siya muli. Tumawag si Lindy kay Eddie at sa takot ay sinabi niyang may isang hindi kilalang lalaki ang sumusunod sa kanya. Nang bumaba siya sa sasakyan, bumaba rin ito at sinubukang magtago. Humingi si Lindy ng tulong sa mga dumadaan, ngunit hindi nito napigilan ang humahabol. At walang pag-aalinlangan, pinatay ng lalaki ang 2 tao. Ngunit sapat na iyon para makapagtago si Lindy. Nang makahanap siya ng medyo ligtas na lugar, sinabi niya kay Eddie na hinahanap pa rin siya ng lalaki. Napagtanto na ito na ang tanging pagkakataon, nagpa siya si Lindy na inumin ang tableta. Sa susunod na sandali, lumino ang kanyang isipan. Para bang kusang binabasa ng kanyang utak ang paligid, sinusuri ang bawat detalye at pinipili ang pinaka-epektibong galaw. Halos hindi na nag-isip, tumakbo siya papunta sa ice rink at alam na niya agad ang susunod niyang gagawin. Nasugatan niya ang humahabol at nakatakas siya. Sa wakas, nakarating si Lindy kay Eddie at nakuha niya ang tableta na magliligtas sa kanya. Nag-rent sila ng hotel room at kinaumagahan, inamin ni Lindy na ngayon lang niya tunay na naunawaan kung gaano kalaki ang pagbabago ng tableta sa isang tao. At tiniyak ni Eddie na ititigil niya ang pag-inom nito sa sandaling mabigyan niya sila ng komportableng buhay. Ngunit may bagong problema na lumitaw. Malaki ang naging epekto ng tableta kay Gennady, kaya binigyan siya ni Eddie ng ilang piraso upang makakuha ng oras. Napagtanto ang panganib, kumuha siya ng mga bodyguard at inutusan silang panatilihin ng distansya upang hindi makaakit ng atensyon. Don't wear the same color suit. This isn't the Matrix. Sa wakas ay nakipagkita si Eddie kay Carl Van Loon na umamin na matapos pag-aralan ng report na inihanda niya, tinanggal niya ang ilang empleyado na hindi nagawa ang nagawa ng isang tao. Kaya, 2 buwan matapos simulan ng pag-inom ng tableta, naging pangunahing tagapamagitan si Eddie sa pinakamalaking corporate merger sa kasaysayan. Nauunawaan na balang araw ay mauubos ang mga tableta, inalok ni Eddie ang isang chemist ng $2 million upang gumawa ng bagong batch ng droga at pumayag ito. Upang laging may dalang tableta, pinagawan niya sa kanyang mananahi ang mga lihim na bulsa sa lahat ng kanyang suit. Ngunit lalong naging komplikado ang sitwasyon nang malaman ni Eddie na may saksi sa kaso ni Maria Winter na nagturo sa kanya bilang lalaking nakita malapit dito noong gabi ng pagpatay. Kumuha siya ng pinakamahusay na abogado sa New York at nalaman na ang lahat ng ebidensya sa crime scene ay maingat na tinanggal. Sa kabila ng bantang pag-aresto, ipinagpatuloy ni Eddie ang pakikipagnegosasyon kay Hank at matapos ito, humingi siya ng bayad para sa kanyang kontribusyon. Para kay Van Loon, matagal nang hindi simpleng empleyado si Eddie. Isa na siyang estratehikong kalamangan na hindi maaaring pakawalan dahil kaya niyang makita ang galaw ng merkado ilang taon bago ito mangyari. Tuklasin ang kahinaan ng malalaking kumpanya at kung gugustuhin, madaling lumipat sa mga kakumpetensya. Kaya naman ang hiling niyang $40 million kapalit ng kanyang kalayaan ay hindi tunog business proposal para kay Van Loon, kundi pagkawala ng kontrol sa isang napakapanganib na asset. You don't know how to assess your competition because you haven't competed. Don't make me your competition. Upang mapanatiling malapit si Eddie, binigyan siya ni Carl ng walang limitasyong credit, handang sagutin ang anumang gastos. Nang mapagtanto niyang lalo siyang nalulubog sa isang mapanganib na laro, nagpa siya si Eddie na bumili ng apartment sa isa sa mga pinaka-eksklusibong gusali sa lungsod, inaakalang ang tirahang may multi-level security system ay magiging parang bunker para sa kanya. Samantala, muling lumitaw si Gennady, humihingi ng bagong mga tableta at binablackmail si Eddie sa banta na ibubunyag sa media ang kaso ni Maria Winter. Sa itinakdang araw, imbes na si Hank Atwood, ang kanyang asawa ang dumating sa meeting at sinabi na bigla itong nagkasakit at napunta sa ospital.
Habang inihahatid siya ni Eddie sa sasakyan, nakilala niya ang driver bilang ang lalaking dati nang humahabol sa kanya. At sa sandaling iyon, napagtanto niyang si Atwood ay umiinom din ng mga tableta. Sa proseso ng pagkilala, pinili ni Morris Brandt ang mga taong kahawig ni Eddie hanggat maaari. At ang saksi sa likod ng salamin ay nalito sa kanyang testimonya, hindi maituro kung sino talaga ang lalaking nakita niya noong gabi ng pagpatay. Para kay Eddie, naging maayos ang lahat. At matapos kunin ang kanyang jacket mula kay Morris, pumunta siya kay Carl kung saan nalaman niyang nakoma si Atwood. Ang balitang ito ay nagpaalala kay Eddie na nakaligtaan niyang uminom ng tableta at habang nagkulong siya sa restroom, nadiskubre niyang wala na ang kanyang stash. Pagbalik sa opisina ni Van Loon, nakatanggap si Eddie ng isang pakete mula sa sekretarya na nakapangalan sa kanya at sa loob nito ay may mensahe mula kay Gennady, ang pinutol ng mga kamay ng kanyang mga bodyguard. Hindi pinansin si Carl Van Loon, iniwan niya ito at pagdating sa kanyang apartment nang makita niya sa balita si Morris Brandt kasama ang asawa ni Hank Atwood, naunawaan niya kung sino talaga ang nagnakaw sa kanya. Isang katok sa pinto ang gumising sa kanya mula sa kanyang pag-iisip at narinig niya ang boses ni Gennady na humihiling na buksan agad ang pinto. Napagtanto ni Eddie Mora na wala na siyang tableta at hindi na niya kayang suhulan ng awtoridad. Kaya nagpasya siyang tapusin na ang kanyang buhay. Ngunit habang nakatayo siya sa gilid at naghahandang gawin ang nakamamatay na hakbang, bigla niyang naalala ang huling tableta na dapat nakatago sa isa sa mga kahon. Agad siyang naghanap habang binabasag na ng mga tauhan ni Gennady ang pinto. Ngunit nang makita niya ang hinahanap na tableta, nadapa siya at hindi na ito naiinom sa oras. Nahulog siya sa kamay ni Gennady at nakita niyang binago nito ang paraan ng pag-inom ng droga. Ipinaliwanag na sa ganitong paraan ay mas mabilis itong pumapasok sa dugo at mas tumatagal ang epekto. Nang malaman ni Gennady na wala nang natitira kay Eddie, iniutos nitong halughugin ang apartment at hindi napansin na may itinagong kutsilyo si Eddie sa likod niya. Habang binubuksan ng mga tauhan nito ang safe, sinabi ng awtoridad na malalaman niya rin ang katotohanan kahit kailangan pa niyang pahirapan si Eddie hanggang mamatay. Ngunit pamaalya ang sobrang kumpiyansa ni Gennady at nang lumapit ito ng husto, biglang umatake si Eddie at nasugatan siya ng malala. Ang huling pag-ataking iyon ay kumuha ng halos lahat ng lakas niya. Ngunit bigla niyang napagtanto na nasa dugo ni Gennady ang droga. Pinilit niya itong mapabagsak sa sahig at sinimulang inumin ang dugo nito ng may kasakiman. Agad gumana ang droga at bumalik ang pamilyar na epekto. Lumino muli ang kanyang isipan. Ang mga iniisip niya ay muling pumila ng maayos at nabuo ang isang malinaw na plano sa kanyang isip. Sa pag-aanalisa ng galaw ng kanyang mga kalaban ng ilang hakbang ng mas maaga, nalampasan niya ang mga ito at muli niyang naiwasan ang nalalapit na kamatayan. Sa gabing iyon, namatay si Hank at sinabi ni Eddie sa kanyang bodyguard na ang gamot na sana'y makapagliligtas sa kanyang amo ay nasa kay Morris Brandt, ngunit pinili nitong itago ito para sa sarili. Hindi nagustuhan ng mamamatay tao ang impormasyong ito at nagpasya siyang parusahan ang abogado, habang si Eddie naman ay sa wakas ay muling nakakuha ng droga. Lumipas ang isang taon at si Edward Mora ay tumatakbo na bilang senador. Ipinabatid sa kanya na isa sa pinakamalalaking sponsor ay nais siyang makipagkita. Mabilis na naunawaan ni Carl Van Loon kung gaano kataas ang tina-target ni Eddie at ipinahiwatig na alam niya ang tungkol sa droga. Nalaman niya kung aling laboratorio ang gumagawa nito para kay Eddie, binili ang kumpanya at isinara ito, kaya siya na lamang ang may kakayahang ipagpatuloy ang produksyon. Bilang kapalit, iisa lamang ang nais ni Van Loon kapag naging presidente si Eddie. Ipapabor niya ang interes ng isang tiyak na grupo ng mga tao, ngunit hindi nasiyahan ng magiging senador sa ganitong kasunduan. Kalmadong ipinaliwanag ni Eddie na matagal na niyang nakita ang ganitong sitwasyon at noon pa man ay nagtatag na siya ng ilang laboratorio na sabay-sabay nagtatrabaho. Bukod pa rito, sa loob ng buong taon, nag-ipon siya ng impormasyon tungkol kay Van Loon at naghanda ng mga kontrahakbang sakaling subukan siyang kalabanin. Kahit anong gawin ni Carl para malinlang siya, palaging nauuna si Eddie ng ilang hakbang. At upang patunayan ito, sa loob lamang ng ilang segundo ay gumawa siya ng kalkulasyon at hinulaan ng isang aksidente. Sa pagbabago ng tibok ng puso ni Van Loon, naunawaan niya na ang puso ng magnate ay gumagana na lamang sa kalahati ng kapasidad nito at kakailanganin na nito ng operasyon sa lalong madaling panahon. Nabigo si Carl na hikayatin siyang makipagtulungan. At matapos niyang alisin si Van Loon sa eksena, pumunta si Eddie sa tanghalian kung saan, matapos umorder sa wikang Chinese, hindi na niya nagawang mapahanga si Lindy.